Eto yung hinihintay natin. Eto mga kababayan, inilabas kanina ni Secretary Abalos or DILG Secretary Abalos, eto pong etong litrato ni Kibuloy mga kababayan ang hindi na naka-blurred. Kasi nga, ang panawagan ng mamamayang Pilipino kahapon nung lumabas yung mugshot nitong si Kibuloy, na naka-blurred mga kababayan, bakit daw yung iba? Lalo na yung mahihirap nating kababayan, kapag ka daw inilabas mga kababayan yung, kapag ka daw nakulong or di kaya naman nahuli ng mga otoridad, at nagkaroon ng mugshot, inilalabas daw sa publiko. Pero bakit daw yung kay Kibuloy naka-blurred? So ngayon mga kababayan, inilabas po yan kanina ni Secretary Abalos at ang sabi po dyan, may caption po yan, na no one is above the law. Ito po ang opisyal na mugshot ni na Apollo Kibuloy at iba pa kaugnay ng kanilang mga kinakaharap na kaso sa ating bansa. So kung titingnan natin mga kababayan, ito kapogi pala nitong si Pastor. Ano po, kung titingnan nyo, ayan o, nakadapak pa siya dito mga kababayan. Bagay pala sa kanya yung kulay orange. Mag-iiyakan lalo mga kababayan yung mga member ng KOJC, especially yung mga taga-suporta nitong si Kibuloy. Ano po kasi unang-una, talagang biruin nyo, sabi pa nga ni Maharlika, kung matatandaan nyo. Eto, I think na i-play ko to dito sa ating channel. Ano yung sabi ni Maharlika? Wala na daw si Kibuloy dyan sa KOJC mga kababayan. Si Kibuloy daw ay nasa ibang bansa na, wala na daw sa Pilipinas. At siya daw ang nakakaalam kung nasa saan itong si Kibulok. Eh di ibig sabihin mga kababayan, talagang fake news yung pinagsasasabi nitong si Maharlika. So ngayon kung titingnan natin, ayan, officially na litrato nitong si Kibulok mga kababayan at saka ng mga kasamahan niya. Ayan, eto, kita nyo, etong si Crescente Canada. Ayan, etong si Ingrid si Canada. Magkakapatid pa ata ito. Si Sylvia Camanyes, mga kababayan. Ayan, eto si Kibulok, kung makikita nyo. So yan yung mga larawan nila na talagang hindi na po nakamugshot. At talagang kung makikita natin, nakasuot na si Kibulok nang hindi na hindi na suot or damit mga kababayan ng Son of God. Kung hindi, talagang damit na mga kababayan ng Son of Jail. Ano po, so ngayon, punta naman po tayo dito sa isang pang balita na nakita po natin na kung saan mga kababayan, eto daw pong kampo nitong si Kibulok, talagang humihiling daw mga kababayan na isa ilalim. Etong si Kibuloy mga kababayan, doon daw po sa tinatawag na house arrest. So ngayon kung titingnan natin mabuti, 'di ba sinabi ni PBBM na walang treatment mga kababayan or walang VIP treatment dito po kay Kibulok. Dapat pantay-pantay lang. Kung ano yung turing sa normal na bilanggo mga kababayan or PDL, ganun din ang turing dito kay Kibulok. So ngayon humihiling po etong kampo niya na i-house arrest na lamang etong si Kibuloy mga kababayan at protektahan dapat ng Armed Forces of the Philippines. Kaso nga lang ang problema, eto pakinggan po natin. Isinusulong ngayon ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na isailalim siya sa house arrest matapos sumuko. Nauna namang tinanggihan ng Department of National Defense ang hiling nilang ilipat sa kustodiya ng Armed Forces of the Philippines ang... Uulitin natin mga kababayan ha, hindi sumuko si Kibuloy. Nasukol po siya, kaya siya napilitan. Pero mga kababayan, yung pagkakahuli po sa kanya ay talagang yun na yun. Ano po, nahuli siya at yung pinapalabas nila na sumuko, hindi na po parte ng pagsuko yun dahil hindi ka naman talaga susuko kung hindi ka nasukol. At saka ang sumusuko mga kababayan, voluntaryo yan na pumupunta sa mga kapulisan o kaya naman sa ating mga alagad ng batas mga kababayan, dapat voluntaryo yan. Kaso nga lang ang problema kay Kibuloy sa kanya na isipang sumuko kung saan na andudo na siya sa hangganan na maaaresto na po siya mga kababayan. So ngayon, hindi matatawag na pagsuko yung ginawa niya. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Ang pastor, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Balot na balot ng itim na tela, sombrero at salamin ang muka ni Pastor Apollo Kibuloy. Nang iharap siya sa media matapos ang higit 2 linggong paghahanap sa kanya ng mga pulis sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Kasamang ipinresenta ang 4 pang kapwa niya akusado na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at Sylvia Semanes. Git ng kanilang abogado, kusang sumuko ang pastor. Ang nag-ayos pangaraw ng pagsuko ni Kibuloy ay ang Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion, noong August 30 pa lamang nakikipag-ugnayan na sila sa ISAF.
Ibinunyag din niyang wala si Kibuloy sa loob ng compound bago siya sumuko. There's that portion in the southern. Eto, pakinggan nyo yung paliwanag nitong si Torion ha, mga kababayan. Ito yung isang malaking kasinungalingan. Dahil kung iisipin naman talaga nating mabuti at kung i-analyze po natin, parang napakahirap nga mangyari yung mga pinagsasasabi niya dito. Na kung saan mga kababayan, eto daw si Kibulok mga kababayan, sa bundok pa lamang sumusuko na at nakikipagkoordinasyon na sa ating mga kasundaluhan. At kung makikita nyo, bumalik lamang daw papunta doon sa KOGC dahil kung makikita natin, doon naman talaga na-aresto sa loob ng KOGC etong si Kibulok. So ngayon kung iisipin natin, kung hindi nga makalabas yung ibang member ng KOGC at hindi basta makapasok yung iba, paano nakapasok si Kibuloy nang wala nakakakita sa kanya? Kaya doon pa lang mga kababayan talagang sabit na agad yung katuwiran at paliwanag nitong abogado, nitong si Kibulok. Ano po, talagang nahuli at nasukol etong si Kibulok, kaya niya naisipan na sumuko na lamang para hindi magmukhang kahiya-hiya yung kanyang sarili dahil nagtago siya mga kababayan at nahuli siya ni General Torre. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Portion, Okay. where it may be easy to sleep in, Right. and of course the police, they love to sleep, so maybe that became the opportunity for That the hurts. ISAF. I only learned that he was already inside the compound on September 8 in the morning. I was very surprised. Hindi na raw dapat sasabihin ito ni Torion, pero hindi raw kasi nasunod ang hiling nilang media blackout matapos ang pagsuko ni Kibuloy. Ngayon, hihilingin na ng kampo ni Kibuloy na i-house arrest ang pastor. Agad namang tinanggihan ng Department of National Defense na ilipat ang kustodiya ni Kibuloy sa AFP. Hindi raw ito tamang ahensya para mag-detain ng mga sospek na may kriminal na kaso. Nauna namang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na napilitan lamang sumuko si Kibuloy. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. To his credit, ang sabi niya, yung mga follower niya, magpapakamatay para sa kanya. At ayaw niyang mangyari yun. Ayon sa Philippine National Police, bandang alas 8 ng umaga nitong September 8 nang makatanggap sila ng impormasyon na handa nang lumabas ang pastor sa KOJC compound. Ilang kondisyon din ang hiniling umano ni Kibuloy sa kanyang pagsuko. Una riyan ang pagsakay niya sa eroplano kung ibabiyahe siya sa Maynila, bagay na inaprubahan naman ni Pangulong Marcos. Isinakay ang pastor kinahaponan sa C-130 aircraft ng AFP mula Davao papuntang Maynila. Ang instruction ko sa kanila, etong last time, sinabi ko pagpasok natin, huwag na kayong aalis dyan hanggat makuha na niyo siya. Hindi siya lilitaw kung hindi namin hinabol ng gusto. Diba? Minabuti raw sundin ng PNP ang mga Kita niyo mga kababayan hindi talaga siya lilitaw. Hindi talaga siya susuko mga kababayan kung hindi siya tinutukan ng PNP. Kaya nga kung titingnan nyo, naging matalino din yung kondisyonis nitong si Kibuloy. Bakit? Para nga naman hindi siya mapahiya ng sobra kasi nga mahuhuli siya ni General Torre, bigla siyang nag-request at humiling mga kababayan ng kondisyones na ayaw niyang makita etong si General Torre at kailangan mga sundalo mga kababayan yung mismong sumama sa kanya. Ano po, pagsakay niya ng eroplano papuntang Manila. So ngayon kung titingnan nating mabuti, talagang ayaw talaga ni Kibuloy na mapupunta sa kamay nitong si General Torre at gusto niya na maiba yung kwento mga kababayan ng pagkakahuli sa kanya. At nangyari nga naman kasi pinalabas ng mga vlogger niya na sa gubat sumuko mga kababayan at mismong sa mga kasundaluhan natin sumuko etong si Kibulok na kalaunan nabigyan din naman ng kaliwanagan na kaya naman pala kasama yung ating Armed Forces of the Philippines ay dahil na-request nitong si Kibulok mismo. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. ang kondisyon ng puganting pastor para maging mapayapa ang pag-aresto. Isiniwalat naman ni DILG Secretary Benhur Abalos na sinampahan sila ni PNP Chief Romel Marbil ng patong-patong na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte gaya ng malicious mischief o paninira ng isang private property. Kaugnay pa rin yan sa ginawang paghahanap ng mga pulis kay Kibuloy sa KOJC compound. Handa po kami dyan. Pero ang importante rito, alam namin ginagawa namin tama, naniwala kami, hindi tumigil ang pulis. Tama! Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. So ngayon mga kababayan, hindi natin masisisi ang mga netizen kung sinasabi nila
na much credit ito sa ating mga kapulisan kasi nga naman mga kababayan, kung hindi nagtrabaho ng maayos ang ating mga kapulisan, kung hindi nagtiyaga itong si General Torre mga kababayan, na hanapin at habulin itong si Kibuloy, hindi talaga siya mahuhuli. Ano po ngayon, dahil nga sa determinasyon itong si General Torre at talagang natuon yung kanyang atensyon sa paghahanap dito kay Kibuloy kahit na inaano siya ng mga senador na paepal mga kababayan, talagang kita nyo naman yung naging bunga na aresto pa rin etong si Kibuloy at hindi po siya nakaligtas mga kababayan. Ano po, so ngayon, ang pakulunan naman ng kanyang kampo, ilipat daw po at isailalim sa house arrest etong si Kibuloy mga kababayan at bantayan at pangalagaan ng Armed Forces of the Philippines. Pero mga kababayan, yan po mismo ay tinabla ng AFP. Ano po, so ngayon, ito pakinggan po natin etong mismong komento mga kababayan ng DND patungkol po dito sa request ng partido nitong si Kibuloy na pangalagaan ng Armed Forces of the Philippines etong si Kibuloy mga kababayan at isailalim sa house arrest. So ito pakinggan po natin. Tutol ang Department of National Defense sa panukalang ilipat sa Armed Forces of the Philippines ang kustodiya kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa isang pahayag, sinabi ng DND na kanilang tututulan ang anumang moisyon na hihiling para ilipat si Kibuloy sa kustodiya ng AFP. Paliwanag ng DND, ang mga pasilidad sa AFP ay nagpapatupad ng mahigpit na operational security protocols kaya't hindi nila AFP ang angkop na ahensya para paglipatan ang kustodiya ng mga suspect na sangkot sa mga kasong kriminal. Kasi nga naman mga kababayan, unang-una, pagka normal na mamamayang Pilipino, talagang diretso agad mga kababayan sa bilangguan. Ano po, at yung iba pa nga ay nasa kustodiya ng ating mga kapulisan. So ngayon, wala din namang pinagkaiba itong si Kibuloy sa normal na mamamayang Pilipino. Kaya dapat talaga mga kababayan, kung ano yung nangyayari sa normal na mamamayang Pilipino kapag ka nahuhuli ng ating mga law enforcement, dapat ganun din ang mangyayari dito kay Kibuloy para makita naman ng mga netizen yung pagkakapantay-pantay na walang mayaman at walang mahirap mga kababayan pagdating sa kamay ng batas. Dapat po talaga sa bilangguan sila maipasok. Ano po mga kababayan, hindi yung magbi-VIP pa at magpipiling bossing pa sa kabila ng kanyang pagkakaaresto. Ano po, so ngayon, eto may isa pa tayong balita na nakita na kung saan eto daw pong si Kibuloy mga kababayan ay ililipat ng kulungan o bilangguan. Ano po, dahil ayon po dito sa Abante TNT Tunay na Tabladista, eto daw pong korte ay inuutos ang paglipat kay Kibuloy at dun sa 4 niya pang mga kasamahan dyan po sa Quezon City Jail. Mga kababayan, na kung saan, sabi po dito, eto daw, basahin po natin yung nilalaman ng article. Sabi dito, ipinag-utos ng korte sa Quezon City ang paglipat kay Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang 4 na kapwa-akusado sa Quezon City Jail mula sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, nilagdaan ng kautusan na may petsang Setyembre 9, 2024 ni Quezon City Regional Trial Court Branch 106 Presiding Judge Noel L. Parel. Mga kababayan, so yan po yung judge na naglagda na dapat po mailipat ng kulungan etong si Kibuloy mga kababayan pamula po dito sa Custodial Center ng Camp Crame hanggang dito po sa Quezon City Jail mga kababayan. So dapat naman nga para malites at mabusisi mga kababayan yung mga kaso po nila sa korte para malapit na rin. Ano po, so sabi pa dito, basahin pa natin. Inatasan ng kautusan ang hepe ng Philippine National Police Headquarters Support Services na ilipat sina Kibuloy at Crescente Canada sa New Quezon City Jail sa Payatas Road. Iniutos naman ang paglipat ng 3 babaeng kapwa-akusado ni Kibuloy na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada at Sylvia Camanies sa Quezon City Jail, female dormitory sa Karingal mga kababayan. Sabi pa dito, ayon sa korte, ang 5 akusado ay dapat ilipat kaagad kapag ka natanggap na ang utos. Samantala, inutusan naman ang mga warden ng 2 Quezon City Jail facility na iharap si Kibuloy at ang iba pang korte at ang iba pa sa korte sa Biyernes ng umaga para sa kanilang arraignment at pre-trial. Kung titingnan natin mga kababayan, kita nyo ha,
sa Friday magsisimula na ang paglilitis dito kay Kibuloy at dun sa 4 niya mga kasamahan. So dapat naman nga mga kababayan, maumpisahan na at mapabilis na yung paglilitis dito kay Kibuloy para kung sakali mapatunayan na nagkamali talaga siya, ay pagbayaran na niya yung kanyang mga kasalanan. At ang isa pa dyan mga kababayan, dapat pag natapos na yung paglilitis dito kay Kibuloy sa ating bansa, dapat ipadala na siya sa Amerika para harapin niya yung mga demanda laban po sa kanya. Kasi kung tutuusin mga kababayan, kung ito ay malilitis dito sa ating bansa, tapos sa mangyayari, makukulong siya dito pagka natapos ang termino ni PBBM at ibang presidente naman mga kababayan yung napaupo at kaalyado po nila, wag naman sana, malaki ang posibilidad na maareglo po etong kay Kibulok mga kababayan. Kaya ang dapat mangyari dito at dapat gawin, ipadala siya sa Amerika at litisin yung mga kaso niya doon at doon siya ipiit mga kababayan para hindi umandar at gumana yung kumpa-kumpare at parti-partido system mga kababayan. Kasi pagka dito to nakulong at natapos ang termino ni PBBM, asahan nyo na maareglo at maareglo etong kasong ito ni Kibulok mga kababayan. Ano po, so sabi pa dito, si Kibuloy at ang iba pa ay nasa kustudiya ng pulisya dahil sa umunay paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse and Exploitation and Discrimination Act, gayon din sa Qualified Human Trafficking. Matatandaan na kinasuhan din ang founder ng Kingdom of Jesus Christ o itong kay OGC ng Federal Grand Jury sa US District Court sa Central District of California para sa iba't ibang reklamo. Paulit-ulit namang itinatanggi ng kampo ni Kibuloy ang mga paratang laban sa kanya. So ngayon kung titingnan natin mabuti mga kababayan, gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, pagka natapos yung investigasyon at paglilitis sa kanya dito sa ating bansa, much better mga kababayan na i-extradition na siya sa ibang bansa para malitis po siya doon at talagang kung mapapatunayan na nagkasala siya doon, dapat doon na siya ikulong para hindi na maareglo mga kababayan, lalo na at hindi maimpluwensyahan ng mga politiko na kaalyado po nila etong mga kaso nitong si Kibulok. Kasi pag dito to nakulong, automatic yan mga kababayan. Gaya nga ng sabi ni Duterte at sabi ni Kibuloy mga kababayan, nung nag-uusap sila, talagang lahat na naging problema ni Kibulok, talagang Duterte ang nag-ayos mga kababayan, di umano. At talagang si Duterte ang tumulong kay Kibuloy mga kababayan dati. So ngayon kung titingnan natin, talagang trabaho naman talaga mga kababayan, di umano, didigong na talagang lakarin yung problema nitong si Kibuloy, lalo na nung mga panahon na siya ay abogado pa. So ngayon, maliwanag naman mga kababayan na etong si Kibulok ay ililipat na ng panibagong bilangguan. Ano po, pamula po dito sa Camp Crame, ililipat po sila sa Quezon City Jail. So kung makikita nyo doon sa mga nabiktima, di umano nitong si Kibuloy, talagang nalalapit na sa inyo ang hustisya dahil unang-una nahuli na si Kibuloy at yung mga kasamahan niya at lilitisin na po sila. So sana mga kababayan maging matagumpay at makamtan na mga kababayan Pilipino po natin na nagsampa ng demanda dito kay Kibuloy yung hinahanap nila na hustisya. Ano po? So kayo, mga kababayan, ano po ang komento ninyo hinggil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? So comment below na lamang po